Tayo po'y nagpapatuloy no, sa atin pong tema, Breakthrough Faithfulness That Endures. Ang panawagan po sa atin ngayon ay ang katapatan, no? Pagiging matapat. Dahil ang ating Diyos matapat. Amen po ba? Matapat ang ating Panginoon, anuman ang ating kalagayan, dahil siya ang nangako, siya ang gumawa, patuloy niyang gagawin ang kanyang mga pangako sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaralan ngayon is the high cost of unfaithfulness. Ayan, sige po. Parang na kay G-Joy, kunin na lang kay G-Joy yung aking PowerPoint. The high cost of unfaithfulness. Makinig na lang po muna tayo habang inahagilap pa nila yung kanilang mga PowerPoint. Kung titingnan po natin no, sa Bible, sabi, ba't natin ba pag-aaralan yung unfaithfulness? Kasi sa mga nakaraang linggo ay tinuruan naman tayo no, kung ano ang pagiging tapat. Tinuruan naman tayo kung paanong maging faithful, di po ba? No? At ang isang bagay na sabi ko nga, Lord, ano po kayang maganda na ituro mo sa amin? Na talagang kami ay hindi naman sa matatakot, pero hindi namin gugustuhin na hindi maging tapat sa iyo. Ayan. At ngayon po ay titingnan po natin no, yung mga tao sa Biblia na kung titingnan naman po natin, tama naman ang kanilang pagpapasimula, pero dumating sa punto na ang naging dulo ay hindi po maganda. Ayan. In the Bible, no, makikita po natin there are those people, even sa history, men and women who began brilliantly, were powerfully anointed, and yet ended tragically. Sa tema po natin ngayon, no, na breakthrough faithfulness that endures, we are called not merely to begin, but to finish. Yung pagkakatawag sa atin ng Lord, hindi lang para magsimula tayo, pero ang gusto ng Panginoon ay matapos natin yung takbuhin. Hindi lang magsimula ng malakas, kundi yung steady, no? Yung dire-diretso na kakayanin, no? To remain steadfast. Hindi lamang para tumanggap ng pagkakatawag o ng calling, but to be found faithful to that calling until our last breath. Alam natin, no, alin niyo po, napaka-importante ng yung tema na ito dahil mahirap naman po talaga no, na nag-aantay ka sa pagbabalik ng Panginoon sa rapture, nag-aantay ka ng kalangitan. Pero yung pag-aantay, yun yung medyo challenging eh. At habang nag-aantay ka, yun yung part na maraming ginagawa ang kaaway para ma-disqualify ka, no? Para hindi ka umabot dun sa dulo. Kaya napaka-importanting balikan natin ito na what it takes, no? Ano bang dapat nating maiwasan at hindi gayahin o hindi gawin para tayo'y manatiling tapat sa Panginoon. Before we appreciate the glory of faithfulness that endures, ay kailangan mabalikan nga natin, no? What it looks like, yung warning kapag hindi tayo naging unfaithful. Ano ba yung high cost, no? Mataas na kapalit kapag hindi tayo naging tapat. Kaya ngayon po ay babalikan lang po natin ang buhay ng tatlo lang. Nung ako po nagre-research, ang dami, no? Ang sarap gamitin lahat ng buhay nila para matuto po tayo. Pero kumuha lang po tayo ng tatlo na chosen instruments of the Lord. Pero dumating yung pagkakataon na hindi naging matapat sa Panginoon. Dumating yung pagkakataon that God, no, na mismo ang Lord ay lumisan, no? Nag-depart yung glory ng Lord sa kanila. Habang pinag-aaralan po natin ito, hindi tayo pumafocus sa kanila, sa mga karakter na ito, para husgahan sila, no? Para gawin silang, ay, ang sama naman talaga nila, no? Kapag binanggit kasi yung mga pangalan nila sa Bible, kontrabida agad, no? Yung maiisip mo na sila yung mga masasama sa Bible. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:11, nawa itong ilagay natin sa puso natin habang inaaral natin sila.
that these things happened to them as examples, and they were written for our instruction. Aaralin natin yung buhay ng tatlong ito, no? Hindi para i-condemn sila, hindi para pagtawanan sila, kundi gamitin ng Diyos ang kanilang mga buhay bilang halimbawa at sa pamamagitan ng kanilang mga buhay, mabigyan po tayo ng instruction. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ayan. Medyo kurot-kurutin yung katabi. Alay, kinurot talaga. Praise God. Okay po, number 1, simulan na natin. Ang buhay ni Samson. Ayan, kilala natin si Samson. Samson, the anointed man who entertained the enemy. Anointed. No? Pero dumating sa pagkakataon na siya mismo ay ine-entertain, wine-welcome niya ang kaaway. Ano po ba ang pasimula ni Samson? His remarkable beginning. Alam niyo po, yung kanyang mga magulang ay hindi po nagkaanak sa mahabang panahon. Hanggang dumating ang isang anghel at sinabi doon sa nanay ni Samson, no, na at the same time, next year, magkakaroon ka ng anak. So sinabi niya ng nanay niya sa kanyang tatay at hanggang dumating na yung pagkakataon na nanganak na nga, nagka-baby, nabuntis, nagka-baby yung nanay ni Samson. Pero before that, sinabi na ng angel, no, sa kanya na ang batang ito ay magiging isang Nazirite. No? Ano po ba yung Nazirite? Isang tao na itinalaga para lang kay Lord. Kinoncentrate yung kanyang buhay. Consecrate. No? Yung ibig sabihin, pag consecration, sinabi, isang bagay na inihiwalay for the purpose of God. No? Ang bawat isa sa atin, we are consecrated before the Lord. Inihiwalay po tayo sa napakaraming mga tao, regular na tao, ginawa tayo ng Lord na special. Bakit naging special? Hindi dahil magagaling tayo, kundi tayo ay para gamitin ng Panginoon. On Judges 13 verse 5, sabi po dyan, you shall conceive and bear a son. Sige, doon po muna tayo. Judges 13 verse 5, you shall conceive and bear a son, no razor shall come upon his head, for the child shall be a Nazirite to God from the womb, and he shall begin to save Israel from the hand of the Philistines. Si Samson po ay isa sa maraming mga hukom na tinalaga ng Panginoon, no? After po kasi, nung kay Moses, kay Joshua, and so on, ay mga hukom na po yung itinalaga ng Panginoon. No? Sila po ay mga judges na nakikipag-usap sa Lord at sila po yung namamahala sa bayan ng Israel. Pero kung mababasa po natin ang libro ng Judges, every time na may bagong judge na ilalagay ang Lord, sasabihin doon, mas tumitindi ang kasamaan ng bayan ng Israel. So, by this time, sila po, ang bayan ng Israel, ay nasa sakop ng mga Philistines, no? Mas malakas sila kaysa sa mga taga-Israel. So kapag naglalagay ang Lord ng hukom, inaasahan na yung judge na yon ang magdi-deliver o magliligtas sa kanila mula sa kamay ng mga Filisteo. Kaya nung ipinanganak, no, si Samson, nandun na talaga, no? Pag sinabing Nazirite, isa pa pong bagay doon ay hindi puputulan yung kanyang buhok. From baby hanggang dulo ng kanyang buhay, walang razor, walang gunting, nasa asayad o gugupit sa kanyang mga buhok. At hindi din po siya, syempre yung the usual, no, consecrated. Alam naman natin yung mga batas nila Moses, no, na hindi sila pwedeng lumapit sa mga patay, no, humawak ng patay o whatsoever. Maraming mga, ibig sabihin talagang holy before the Lord. At dahil doon, no, at very familiar na makikita natin ay yung kanyang buhok ay hindi kailanman naputulan. Kung titingnan po natin, no, very special si Samson, chosen before birth, set apart by divine decree, and the Spirit of the Lord empowered him. Sa Judges 13, 24 to 25, no, sabi po dyan,
Kanina nakita ko yung Judges 13:24. Sabi diyan, and the woman bore a son. Basa po tayo. And the woman bore a son and called his name Samson. And the young man grew and the Lord blessed him. At sabi po sa 15, and the Spirit of the Lord began to stir in him. Bata pa lang, sinasamahan na siya ng kapangyarihan ng Panginoon. So, makikita natin, no, yung anointed, calling, yung advantage, no? Hindi siya ordinaryong taga-Israel lang, hindi siya ordinaryong Israelite. May divine call, may supernatural strength, and the Spirit of God, and position him to deliver a generation. Pero sa kabila nito, ng kumbaga lahat ng qualification at lahat ng enablement na kakailanganin niya para mailigtas niya ang bayan ng Israel ay nasa kanya, pero nagkaroon ng malaking dagok, no? Malaking pagsubok, o sabihin na nating malaking tukso sa buhay po ni Samson. Ano po yon? Samson had a fatal flaw. He kept flirting with the very word that he was called to confront. Nagsimula po, no, na itong si Samson ay makipagkasundo o makipaglaro, no, doon sa mundo na dapat ay kanyang kino-confront sa kasalanan, kino-confront sa mga maling bagay, pero siya mismo ang nakikipaglaro doon. The pattern of compromise. Samson's downfall was not sudden. Hindi po agad-agad. Makikita nga po natin, no, na umpisa pa lang, hindi pa siya pinapanganak, pre-nophysay na, tinalaga na siya sa Panginoon. Binigyan siya ng office as a Nazirite, as a judge, as a deliverer of Israel. Sinamahan siya, no, ng banal na spirito, in-empower siya ng banal na spirito, pero hindi siya umayon doon sa pagkakatawag ng Lord sa kanya. Hindi ang kanyang pagkabagsak, hindi ito agad-agad dahil may mga series of compromises. Kapag sinabi nating compromising, no, sa mga Kristiyano, ibig sabihin nakikipagkasundo ka. No, in the business world, pwedeng it's a deal, no, isang negosasyon, pero sa mga Kristiyano, sa mga term ng mga Kristiyano, pag sinabing compromising with the world, nakikiayon, nakikipagkasundo, nakikipaglaro, nakikipagkaibigan sa mundo na dapat yun, ikaw nga ang nagiging ilaw doon sa kadiliman na yon. Each one opening the door a little wider to destruction. Sabi ng Judges 14, verse 8 to 9, no? Meron po diyang part na nung pumili ng asawa na Filisteo din, no? Na itong si Samson gusto niya ng mag-asawa. Sabi niya doon sa nanay at tatay niya, may napili na ako, isang Philistine. Sabi niya ganon. Sabi din ng nanay at tatay niya, bet doon ka pa kukuha? Meron naman dito. Bakit hindi ka kumuha sa ating bayan, no? Medyo talagang no? Matigas ang ulo. Pag gusto niya, ganun ang nangyayari So on the way, para ikasal siya doon sa babaeng yon, may nakasulubong si Samson, no? Nauunang maglakad yung magulang niya, tapos along the way, may nakasalubong siya, may umarang sa kanyang leon. Ano pong ginawa ni Samson? Siyempre, Samson nga ang lakas. Pinunit niya lang, no, yung bibig ng leon. Hinati niya sa pamamagitan lang ng kanyang kamay, no? At iniwan niya dun sa tabi. At kung makikita po natin, nung dumaan ulit, no, si Samson doon, pinuntahan niya sandali yung lugar na kung saan tinapon niya yung carcass, no, yung katawan ng hinati niyang leon. Nakita niya may honey. No? At kinain niya pa yung honey, yung pukyutan na nandoon sa patay na leon. Kung titingnan po natin, no, dito pa lang, no, being a Nazirite, at alam niya na isa, no, sa kanyang dapat na hindi ginagawa bilang isang Nazirite ay humawak ng katawan ng patay.
And by that time, no, doon pa lang, nilabag niya na, alam niya yun eh. Ang kanyang mga magulang marahil, no, kaya ito'y malapit sa Diyos, ay alam ang kautusan ni Moses, alam ang mga turo ng Panginoon, ng Diyos. At alam ni Samson at that time na hindi niya dapat ginagawa yon. Ano pa po? Yun ang isa sa mga compromise niya. Ano pang mga ibang compromise na ginawa niya? Siya ay nag-asawa ng isang Philistine woman, no? Na kahit sinabihan na siya ng kanyang magulang na wag yun at pumili sa bayan ng Israel, again, yung gusto niya ang nangyayari. Hindi lang po yun. On Judges 16 verse 1, sinasabi po ron na panay ang punta ni Samson sa Philistine, sa Gaza, dahil para marami siyang prostitute na makasalamuhan, na mamit. He frequented a Gaza prostitute. Ibig sabihin, paulit-ulit siya doon, parang mga nightclub siguro, no? Kung tawagin natin, kung saan may mga namimit sila, siya na babae, paulit-ulit siya na nagpupunta ron. At hanggang dumating, yung pinakamatindi niyang lagapak, kilala natin yon, si Delilah. Si Delilah po ay, bagamat may kantang Delilah, no? At kapag naglalaro tayo minsan, no, yung Samson, Delilah, and yung lion, no? Pero alam natin, no, na ito yung si Delilah ang naging dahilan ng pagbagsak ni Samson. Hindi lang po siya basta temptation, pero paid agent po siya ng kaaway. Talagang siya ay ipwenesto ng kaaway para akitin si Samson, at dahil for what purpose, no? Parang sa ano natin ngayon, parang agent, secret agent siya, para alamin saan nanggagaling yung lakas ni Samson. At para lang ma-discover the secret of Samson's strength at para ma-neutralize o magapi siya. At alam po ito ni Samson, no? Alam niya na si Delilah ay nilagay diyan ng kaaway niya para malaman ang kanyang sikreto. Kaya every time na tinatanong siya, di ba kung ano-ano ang kanyang sinasagot, no? Sabi niya, lagyan mo yung aking tirintas ng tela para ako ay manghina, no? Kung ano-ano ang kanyang binibigay. Dahil alam niya nga na baka na ng kaaway, pero okay lang sa kanya. Sa halip na i-confront niya si Delilah na alam ko, no, na gusto niyo akong hulihin, hindi. Mas lalo pa siyang nakipaglaro. And the third time, she used his supposed secret to have been attacked. Sabi diyan, Judges 16, verse 10, makes it clear that he was not naive, he was willfully reckless. Sabi po diyan, basahin po natin, Judges 16:16 to 17. And when she pressed him hard, basa po, with her words, day after day, he told her all his heart. Alam niya naman eh. Dumating lang sa punto na parang nagsawa na siya. Dahil paulit-ulit, no, nainis na siya. Sabi diyan, he was vexed to death. Parang dumating na sa katindihan yung pagkainis niya dahil paulit-ulit siyang tinatanong, no? His soul was vexed to death and he told her all his heart. He was emotionally exhausted by her manipulation and instead of walking away, he surrendered. Tayo po, may mga ganong pagkakataon din. Nasa halip na tanggihan ang tukso pa lang o tanggihan yung alam mo nang gawa ng kaaway, ay hinahayaan lang natin, ine-entertain lang natin. Para bang, sige, okay lang, di pa naman ako naiinis. Pero sa bawat exposure natin sa kasalanan, sa bawat exposure natin, no, bumibigay tayo sa mga tukso o ginagawa natin yung bagay ng sanlibutan, ay humihina at humihina ang kapit, ang banal na spirito, no? Parang tinatabi mo na siya. The Holy Spirit itself is strong, pero yung spirit mo, ayaw mo siyang i-welcome. Mas wine-welcome natin ang spirito ng kaaway. Kaya dumating na yung point na nainis siya. Sa inis niya lang,
Sa inis niya lang, naiinis na siya dahil paulit-ulit siyang tinatanong, bumigay na siya. Kwento niya na ang dahilan ng kanyang lakas ay dahil kahit kailan mula pagkasilang niya, hindi pa ginugupit ang kanyang buhok. Kung titingnan po natin, sa halip na takbuhan ang tukso o tumigil na sa pakikipaglaro sa kaaway, mas lalo niya po itong niyakap. Dumating na yung punto na mahinang-mahina na siya dahil hinahayaan niyang sundot-sundutin siya. Ipok ng kaaway hanggang siya ay humina. Ano pong nangyari? Tulog si Samson, tapos si Delilah, kinausap niya na yung Filisteo na i-shave ang kanyang buhok. When Delilah shaved Samson's head, sabi po ng Bible sa Judges 16:20, he did not know that the Lord had departed from him. Ayan, basa po. He did not know that the Lord has departed from him. Akala niya business as usual. Na kung paano kahit anong tali sa kanya, sabi niya, talian niyo ko ng bagong gawa na pantali. Pero ano pong nangyayari? Parang mga sinulid lang na tinatanggal po, no? Na nawawala napuputol sa kamay ni Samson dahil sa kanyang extraordinaryong lakas. Kala niya as usual lang. Paggising niya, sinave na ang kanyang buhok at hindi niya alam na lumisan na sa kanya ang kapangyarihan at ang Espiritu ng Panginoon. He did not know Samson woke up thinking he would shake himself as free as before. Wala yan. Ganun ang nasa isip niya. Parang mga sinulid lang yan na puputulin ko. At ito yung nakakatakot na part. Si Samson, akala niya, wala lang. Parang tayo, no? Dumadating sa point kasi na sinimulan mong gumawa ng mali. Sa halip na pagsisihan, sa halip na bumalik sa Panginoon, you keep on doing it. Ano yung nasa isip mo? Wala namang nangyayaring masama. Okay rin naman lang kami. Okay pa rin ako. Wala namang masamang nangyayari. Okay naman ang pamilya ko. Okay naman ang trabaho ko. Minsan, ganun ang yung lies, no? Yung kasinungalingang nilalagay ng kaaway sa atin. Na okay lang lahat kasi wala namang masamang nangyayari. Si Samson keeps on doing. Napapansin niya, malakas pa rin naman ako. Extraordinary strength pa rin ako. Pero dumating na yung pagkakataon na akala niya okay pa siya. Na akala niya nakatayo pa rin siya. Yung consequence, kaya nga high cost of unfaithfulness. Ang Diyos mabuti sobra po talaga. Kung sa tiyaga at tiyaga ng Panginoon sa atin, parang kung lalagay talagang pag dumating sa punto na tayo ay naituwid ng Panginoon kasi minsan pakonti-konti hindi mo nararamdaman yung pagpalo o pagdisiplina ng Panginoon. Pag lumagapak tayo ng gusto at sobra tayong nasaktan, masasabi mo talaga, Lord, salamat, ang tiyaga-tiyaga mo sa akin. Pero si Samson, makikita natin, persistent unfaithfulness. Paulit-ulit yung hindi niya pagiging tapat. Tayo po, we can lose the anointing and not even notice it immediately. Magaling pa rin naman tayo sa ating ginagawa. Okay pa rin naman ang tayo natin sa buhay. The routines continue, pero ang hindi mo napansin, nawala na ang presensya ng Diyos na sumasama sa iyo. Yun ang nakakatakot na part. Yung mag-depart ang presensya ng Diyos sa atin, hindi dahil sa isang beses ka lang nagkasala, pero pinipili lagi yung mali.
Pinipilit lagi yung kawalan ng faithfulness, the unfaithfulness. Ano pong nangyari kay Samson? Si Samson, akala niya business as usual, strength as usual. Ginapos po si Samson, hindi niya napatid, no? Hindi niya natanggal dahil wala na siyang lakas. Sa katotohanan, no, we are good in everything, extraordinary because the Lord is with us. Kapag nag-depart yung presence, yung anointing ng Lord, skill mo na lang yun. Galing mo na lang na maring pinag-aralan mo o yung gift. Maybe the gift is there, but the anointing departed. Si Samson, tinali siya, kinuha ang kanyang mata, binulag siya, at siya ay ikinulong. At may party, sabi niya, palabasin niyo nga si Samson nang ma-entertain naman tayo. Sa huling pagkakataon, si Samson, ang lesson niya, ano pong ginawa? Ang nangyari, nilagay yung, sabi niya dun sa naglabas sa kanya, ilagay mo ako dun sa mahahawakan ko yung dalawang poste, no, ng lugar na yon. At sa huling pagkakataon, alam niyo po, ang Lord, mabait pa rin eh. Bakit? Alam niyo bang tumubo ulit ang buhok ni Samson? Tumubo ulit ang buhok ni Samson dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako na ililigtas niya ang bayan ng Israel mula sa mga Filisteo. Sa huling pagkakataon, ginawa ng Panginoon na iligtas ang bayan ng Israel. Bumalik ang lakas ni Samson at sa kanyang dalawang kamay, left and right, niyanig niya yung mga poste at bumagsak ang buong lugar na yon na naroroon. At syempre, kasama na siya. Ano po ba ang lesson sa buhay ni Samson? Faithfulness is not just about grand moments of courage. It is about daily disciplines that protect the anointing that God has placed in your life. Hindi po yan one time, big time na okay, eto, magiging faithful ako sa iyo, Lord. May gawain, nangako ka, maganda yun, tama po yun. Pero mas higit na yung pangako na ginawa mo sa isang espesyal na araw, ay makikita yung katapatan sa buhay natin araw-araw ng ating buhay. Sa lahat ng mga desisyon, mga ginagawa natin, andyan yan eh. Di ba? Umpisa pa lang, paggising mo pa lang. Di ba? Tatawagin na agad yung faithfulness mo ng intimacy mo kay Lord. Yung pagiging faithful mo sa panalangin, pagiging faithful mo sa kanyang salita. Sa buong maghapon, yung pagiging faithful mo in dealing with others. Pagiging matapat sa trabaho, pagiging matapat sa negosyo, magiging matapat sa pamilya. Araw-araw na buhay po yan. Hindi pwedeng sa labas ay nakikita, no, natapat ka, pero sa loob, hindi ganun ang nangyayari. The enemy rarely defeat the anointed in frontal assault. He seduces them through prolonged emotional compromise. Tandaan po natin, ang kaaway, hindi yan kapag aatakihin niya ang mga mananampalataya, hindi harapan, kundi subtle. Yung hindi napapansin. Kaya, yung mga activity po natin sa paggamit natin ng phone, ng internet, o sa buong maghapon, kumusta po tayo? Unti-unti, gumagawa ng paraan ng kaaway para tayo kunin ang ating katapatan. Nawa, maging lesson po sa atin ang buhay ni Samson. Number 2, si Saul. Si Saul po ay the chosen king who chose his own will over God's. Kanina, no, si Samson, makikita natin yung anointing niya, nakita natin na siya yung instrument ng Lord, the anointed man who entertained the enemy. Then Saul, the chosen king who chose his own will over God's.
Kilala niyo po ba si Saul? Ayan, si Saul yung unang hari ng bayan ng Israel. At pagkatas nun po ay si David. Alam niyo po ba na si Haring Saul naman ay nagsimula ng tama? No, nagsimula po siya ng tama. The humble beginning of a chosen king. Nung dumating na yung pagkakataon na nainggit na ang bayan ng Israel sa kanilang mga katabing bansa na may mga hari, sabi nila, bigyan mo na kami ng hari, sabi nila kay Samuel. Ayaw na nila ng mga judges. Ayaw na nila in effect, no? Kaya nga sabi ni Samuel sa kanila, tinanggihan nyo ang pamumuno ng Diyos. Mas gusto nyo tao ang mamuno sa inyo. Pero pinagbigyan sila ng Panginoon. Umanap ang Diyos ng magiging kanilang pinuno o magiging hari. Si Saul po ay hindi naman po siya tyrant at the start. Kung tutuusin, nung siya po ay napili, no, dumating lang po yung pagkakataon na nawala yung donkey ng kanyang tatay, pumunta siya doon sa bundok, may kasama siyang servant, at napunta sila, na-meet nila si Samuel. Pero before that, sinabi na ng Lord kay Samuel, bukas ang ganitong oras, may lalaki na lalapit sa'yo, siya yung i-anoint mo bilang hari. Nung sinabihan po siya ni Samuel, na siya ang magiging next unang hari, no, ng Israel. Ano po sagot niya? Sabi po ni Saul, when Samuel came to anoint him, Saul's response was almost embarrassingly modest. Naiihiya siya talaga. Parang bakit ako? No? Bakit ako po magiging hari? Talagang hiyang-hiya siya, liit na liit siya sa kanyang sarili. Sabi niya, am I not a Benjamite? Sabi po yan, no? From the least of the tribes of Israel. And is not my clan the humblest of all the tribes of Benjamin? No? Sabi niya, 1 Samuel 9:21, sabi niya, bet ako po. Si Saul kasi ay galing sa tribe ni Benjamin. Yung tribe na yon, siya yung pinakamaliit na tribe, no, sa bayan ng Israel. So pinakamaliit na tribe na nga, tapos yung pamilya niya, yung pinakamaliit pa sa bayan sa tribe ng Benjamin. Nakukuha niyo po ba? No, so parang nung i-anoint na, i-introduce na kasi si Saul din, ang ginawa ni Samuel, pinagrupo-grupo niya by tribes, no? Ang Israel. Tapos napili yung yung tribo ng Benjamin, no? Ito yung pinakamaliit. At mula doon sa pinakamaliit na tribo, napili pa yung pinakamaliit na clan. Nakukuha po ba natin? Na hindi mo akalain. Siyempre, kung pipili ka ng hari, no? Siyempre, doon na sa mga matitindi. Sa Juda, di ba? Doon ka na sa mga malalakas, no? O sa mga panganay. At syempre, kapag napili yung tribe, kukuha ka na sa pinakamatinding pamilya. Di ba? Pero baliktad ang Lord. Kasi para ipakita ng Panginoon na ang lakas at kapangyarihan galing sa Panginoon. Kaya nga si Saul, no, sabi niya, bakit ako po pipiliin niyo? Galing po ako sa Benjamin, pinakamaliit na tribo. Galing po ako sa clan na pinakamaliit na pamilya. Bakit ako po? Napakagandang heart. A humble heart na sinimulan po ni Saul. On the day ng coronation night, sa day nga po na siya ay papakilala bilang hari, nagtago pa si Saul doon sa mga bagahe. No? Ayaw niya talaga, hiyang-hiya siya. No, this was a posture of a man who knew he was unworthy. Pero ano pong nangyari? Sa 1 Samuel 10:6, basa po tayo. Then the Spirit of the Lord will rush upon you and you will be turned into another man. Mula ng araw na yon, sinamahan siya ng Espiritu ng Panginoon at siya ay transform ng Lord. Ibang tao na po siya. Bakit? Kasi inanoint siya ng Lord. The Spirit of the Lord came upon him. He was given a new heart. And he led Israel to early victories with courage and clarity.
hanggang may mga nilusob na silang mga lugar at sinamahan at nagtagumpay sila. Pero anong nangyari po kay Saul? Ayan, alam naman nating hindi naging maganda ang ending ni Saul. Nagsimula po siya kung si Samuel at kung si Samson ay nagsimula ng paunti-unting compromise with the word. Paunti-unting pakikipaglaro, no, sa mundo at sa kaaway. Si Saul naman po ay sinimulan niya ng paunti-unting hindi pagsunod. Partial obedience. At sa Diyos, walang partial obedience, kundi ang hinihingi ng Panginoon ay obedience. No? Obedience. Because partial obedience is disobedience. Ang konti o kalahating pagsunod ay hindi pagsunod. Yun po ay pagsuway. Paano po ito nangyari? Saul's undoing did not come from outright rebellion. On 1 Samuel 13, ano pong nangyari dito? On 1 Samuel 13, may lulusobin sila. At dapat ang gagawin nila, mag-aalay muna sila, mag-o-offer ng mga rams and bulls before the Lord para makakuha sila ng instruction. Glorify the Lord first. At ang gagawa nun ay si Samuel. Ngayon, doon, mga ilang araw na sila nag-antay eh. No, mga about a week nag-antay sila. At doon sa araw na dapat dumating si Samuel, hindi dumating. Hindi dumating. Ano pong nangyari? Ang ginawa ni Saul, siya na ang nag-offer. No? Na dapat ang priest o si Samuel ang gagawa dahil siya hari eh. Iba yung pinagagawa ng Lord sa kanya. So, sa kanyang pagkainip, at parang inaano niya, parang in effect, no? Sabi niya, siguro nasa isip niya, ano lang naman to? Tradition lang naman to. Tigawin ko na. Ako na ang mag-o-offer. So, anong ginawa? Nag-offer na siya. Siya na ang gumawa ng burnt offering. Parang naging isang priest na rin siya. Dumating ngayon si Samuel. Pagdating ni Samuel, kinonfront siya. Ano itong ginawa mo? No? Bakit sumuway ka sa Panginoon? Ano pong sagot ni Samuel? Basahin po, ni Saul. Basa po dito. Hindi po pala muna yan. Kay Samuel po yan. Sabi, ang sagot ni Saul kay Samuel, nung siya na ang nag-offer, dahil na late nga si Samuel nang dating, sabi niya, I force myself and offer the burnt offering. Napilitan nga lang ako kasi, in effect, hindi ka kasi dumating. Napilitan tuloy akong ako na ang mag-offer. No? Ako na ang gumawa. Isipin natin yung response ni Saul. Sa halip na makita niya yung sarili niya nung nirebuke siya ni Samuel at makita niya yung sarili niyang nagkamali, no? At sumuway sa Panginoon, dapat ang sasabihin niya ay repent. Sorry po, na mali ang aking ginawa. Pero ano pong sinabi niya? Napilitan nga lang ako sa ginawa ko. Instead na i-acknowledge, tanggapin yung kanyang kamalian, parang sinasabi niya, hindi mali ang ginawa ko. Kasi hindi ka dumating. Kaya ako nang gumawa. Instead na sabihin niya, I sinned. I was wrong. Forgive me. Ang ginawa niya, justification, rationalization, and it only get worse. Tayo po, ganun din, di po ba? May mga pagkakataon na sumusunod tayo sa Lord at may pagkakataon na sumusuway tayo at nira-rationalize natin sa isip natin, hindi naman yun ang minsan lang naman to. Pwede rin naman, sabi ng Bible. Umahanap pa tayo ng verse na medyo tatama doon. Mag-a-agree, magsusupport. Parang baback up sa'yo na sasabing tama yung ginawa mo. Andyan po ba kayo?
Ang kaaway, sinasabi, tama yan. Minsan lang naman yan, di ba? Maawain ang yung Diyos, mapagpatawad. Sabi mo naman, oo nga. Sige Lord, minsan lang to ha. Magsosorry naman ako mamaya. Sinong niloloko mo? Tayo ganon. May mga pagkakataon na sumusunod, pero para mawala ang konsensya, sa hindi pagsunod, hahanap ka ng twisted na binaluktot mong salita ng Diyos para mawala lang yung pagka-conviction na nasa iyo. God gave Saul. No? Kung titingnan natin, it only get worse. Isa pa lang po yun sa disobedience niya. On 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, binigyan eksakto ng Lord si Saul ng instruction. Sabi ng Lord, lusubin niyo ang mga Amalekites. Lahat, walang matitira. Mula hari hanggang alagang hayop, kailangang mawala. Kailangang mamatay. So natalo nila. Pumunta sila sa lugar ng mga Amalekites. Natalo nila. Pero yung hari na si Agag, itinabi nila. Siyempre, crown niya yun di ba? At hindi lang yun. Yung mga soldiers niya, sabi sa kanya, Hari, sayang naman to, ang tataba, ang cute-cute ng mga tupa, ng mga goat, ng mga hayop. Yung mga na lang, yung mga payat na lang ang ating patayin. So madaling salita, sumunod naman. Pero, partial. Ano pong nangyari? Nakaharap niya ulit si Samuel. Sabi doon sa 1 Samuel 15:22. Sabi po diyan, basahin ko po ng buo ha. Has the Lord as a great delight in burnt offering and sacrifice, as in obeying the voice of the Lord? Kasi ang sagot ni Saul kay Samuel, nung kinonfront siya, di ba sabi ng Lord, lahat, bakit nandiyan pa si Agag, yung king ng Amalekites? Bakit may mga naririnig akong mga tupa? May mga naririnig akong mga goats na nandyan, mga hayop na nandyan. Sabi niya, kasi, i-offer ko kay Lord to. Ayan. I-offer ko kay Lord. Tsaka yung mga soldiers ko nagpumilit, pinagbigyan ko na lang. No? Kaya sabi ni Saul sa kanya, sa palagay mo ba, matutuwa ang Lord sa mga alay na gagawin mo? Hindi ba't mas gusto ng Diyos na sumunod kaysa sa mga sakripisyo? Sabi diyan, behold, basa po tayo, behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Tayo po, parang si Saul din. May mga pagkakataon tayo na we are more on the form, no? Basta umattend ako ng church. Nakikita naman nila ako doon. Perfect attendance naman ako. Ay, basta nagpapagamit ako. Basta nagsiserve naman ako sa church. Hindi na nila alam kung anong buhay ko. No? Kapag wala ako sa church. Minsan, nasasabi natin yung pagkakataong mga sacrifices, mga ino-offer natin kay Lord. Pero tingnan po natin ang ating pagsunod. Hindi mas kaaya-aya, hindi kaaya-aya kay Lord na nakikita nga tayo, perfect attendance. Nakikita nga tayo, okay, maganda po na sumusuporta tayo sa church. Nagbibigay, nagkakaloob tayo ng ating mga tithes and offering. Pag may mga gawain, nagkakaloob tayo. Tama po na nagsaserve tayo kay Lord. Pero kung ang ating pagsunod ay partial, parang for the sake lang na si Saul no? Actually, serve ko yan kay Lord. Mag-o-offer ako, kaya hiniwalay ko. Ang instruction ng Lord, walang iiwan. Parang tayo. Mas sinasabi natin, Lord,
ito naman gagamitin ko sa'yo. Itong gagawin ko. Yung makukuha ko dito para sa'yo. Pero sa totoo lang, hindi naman para kay Lord. Para i-enjoy natin sa mga bagay na hindi gusto ng Panginoon. Si Saul, tinalikuran niya, no, yung faithfulness niya kay Lord. The language of devotion to cover acts of disobedience, and God told him with his mouth, no with his actions. Kaya ano pong nangyari? Sunod-sunod na po yung hindi pagsunod ni Saul. And the Spirit of the Lord departed from Saul. Yung decline niya, no? Yung pagbulusok niya, dire-diretso na. Ano na pong nangyari? After niyan, si David, after nung kanyang victory kay Goliath, nakita, no, ginawa na siyang kawal at pinangunahan na ang kanyang mga hukbo. Sunod-sunod yung pagkapanalo ni David. Kumakanta na yung mga tao, Saul, no? Nalilipol niya yung mga thousands. Pero si David, tens of thousands. Kaya sabi ni Saul, hala, ako thousands lang, sila 10,000s. Ano na pumasok sa puso ni Saul? Yung pagka-selos. And diretso na ang kanyang pagbulusok. Ano pong nangyari? Pinahanap niya na, pinapapatay niya na si David dahil alam niya, no? Kaya si Samuel, sinabi na sa kanya that the Lord, no? Tuloy ko lang po yung 1 Samuel 15:22-23. Sabi diyan, for rebellion is a sin of divination and presumption and iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you for being a king. Dahil sinuway niya ang Panginoon, ang Diyos mismo ay tinanggihan na siya bilang hari. Ano pong lesson kay Saul? Partial disobedience is spiritual deception. Magising na po tayo. Huwag na po nating hayaang magpatuloy tayo sa hindi natin pagsunod sa Panginoon. Huwag na po nating hayaang, no, yung mga katwiran natin, nagsiserve naman ako kay Lord. Okay naman siguro ito minsan, na minsan sesegue ako ng mali, sesegue ako ng kasalanan. When God gives a command, it does not mean sumunod ka minsan. It does not mean your version of faithfulness. Kung ano yung gusto mo, kung sa harap lang ba ng iba, o kung anong mga bagay. Breakthrough faithfulness endures by keeping nothing back from God. Not the best of the sheep, not the comfortable idols, not the excuses, but the absolute obedience to the Lord. Mga kapatid, ano po bang boses ang ating sinusunod sa pagdidesisyon? Yung pressure ba ng mga bagay sa paligid natin o ang boses ng Panginoon? And lastly, tingnan po natin ang buhay ni Judas. Judas, the disciple who walked with light and chose darkness. Si Judas po, syempre pag narinig natin ang pangalan ni Judas, alam na natin, kontrabida talaga yan. Di ba? Alam natin na siya ang nagkanulo sa Panginoon. Pero alam niyo po ba na si Judas, na isa sa 12 disciples ng Lord, ay nagsimula rin naman po ng tama. Kung paanong si Samson has the Spirit of the Lord and Saul has the anointing, si Judas po, he has the privilege to be with Jesus day after day. Nakikita niya kung paano mangaral si Jesus, nakikita niya kung paanong magpagaling, nakikita niya kung paano ito gumawa ng himala. Si Judas po, no? Nakita niya rin kung paanong si Jesus he watched him raise from the dead.
No, yung si Lazarus na pinagaling na mula sa patay ay binuhay ng Panginoon. Nakita niya kung paanong yung mga may ketong ay pagalingin, ang mga bulag ay makakita, kung paano yung mga hindi makalakad, tumatalon sa sobrang tuwa dahil pinagaling. Bakit? Because Jesus called these 12 disciples to Him. Bagamat hindi po eksaktong pangalan ni Judas, pero pag binanggit po yung 12 disciples, si Judas po laging nandun. Nakukuha po ba natin? Sabi ng Matthew 10 verse 1, Jesus called His disciples to Him. So andun yung calling. Isa siya dun sa mga tinawag ng Panginoon. At hindi lang po simple na disipulo po si Judas. Ano po siya? Treasurer. Siya po ang may hawak, no, nung lukbutan. Siya po ang may hawak ng pondo ng grupo nila. Natural, maglalakad, pupunta sa isang lugar, kakain sila, may mga tutuluyan sila, no? May mga tumutulong sa kanila, sumusuporta. Ang may hawak po noon ay si Judas. At sabi po, no, sa John 13 verse 29 at sa Matthew 10 verse 1, He preached to cast out demons. Yan, sabi po dyan. And He called the 12 together, basa po, and He called the 12 together and gave them power and authority over all demons. So, 12. Yung 12 disipulo, andun po si Judas. Amen po ba? Amen po ba? So, nagkakaintindihan tayo ha. Kahit hindi binanggit yung pangalan ni Judas, diyan sa mga talata na sinabi na binigyan ng ating Panginoon ng kapangyarihan at otoridad na magpalayas ng mga demonyo. He called the 12 and gave them power and authority and cured diseases and sent them out to proclaim the gospel and to heal. Luke 9 verse 1 to 2. So yung kapangyarihang magpagaling, kapangyarihang magpalayas ng demonyo, yung kapangyarihang maghayag ng salita, ginagawa rin po yan ni Judas. Andyan po ba kayo? Yung 12 disciples, lahat sila binigyan ng Panginoon. Yet, behind the ministry, araw-araw, kasama sila ni Jesus. Araw-araw, ginagamit sila magpagaling. Araw-araw, nagpro-proclaim sila ng Word of God. And yet, yung totoong palang nangyayari sa kanya, unti-unti siyang nabubulok inside. Bakit? Kasi nagsimula, hindi rin po agad-agad na yung highlight na basta naisip lang ba ni Judas na ibenta si Jesus for 30 pieces of silver? Hindi po. Sabi po no ni John, nung may isang babae na si Jesus bumisita sa isang lugar at si Mary, no, may isang babae na may dalang pabango na yung halaga ng pabangong na yon ay katumbas ng halaga ng isang taong sweldo. Parang kung minimum wage earner more or less, mga 150,000 to 200,000 yung halaga nung pabango. Anong ginawa nung babae? Binuhos lang doon sa paa ni Jesus. No? Brinake niya. Hindi po dinampi-dampian. Ang ginawa ng babae, binasag niya at ibinuhos yung laman nun sa paa ni Jesus. Ano po sabi ni, may nag-react na disciple. Si Judas po yun, no? Si Judas, on John 12 verse 6, sabi niya, sayang naman, bakit tinapon? Bakit naman inubos dyan? Eh, pwede pa nating mabenta at mapakain ng maraming mahihirap. Ano pong sabi ni John kay si Judas? Judas was a thief. Si John, isa sa mga disciple, one of the 12, alam niya na nangungupit itong si Judas doon sa pondo ng kanilang grupo.
He helped himself to disciples' fund. Unti-unti. So araw-araw, kuha siya ng konti. Kuha ng konti, hindi napansin, lumaki. Hindi ulit napansin, palaki ng palaki. He was performing faithfully in the public while being unfaithful in private. Sabi natin, no, si Judas, grabe yan. Pinagbili si Jesus 30 pieces of silver. Pero kung babalikan natin, hindi naman po agad na umabot doon. Nagsimula ng paunti-unting pagkupit. Paunti-unting gawa ng kasalanan. Siya lang ang nakakaalam. At syempre, ang Lord alam. Diba? Pero walang nakakapansin sa kanya sa nakakarami, kaya pinagpatuloy niya lang. His betrayal did not begin in the garden. He began in the unexamined recesses of his heart. Tayo po kasi, dumadating din sa punto na kung hindi mabubuko, hindi titigil. Kung hindi mapapahiya, hindi titigil. Alam niyo po, tayo lang naman nakakaalam kung anong ginagawa natin sa mga private na mga lugar natin, private na oras natin, sa mga panahon na hindi mo kasama ang mga taga-church, sa mga panahon na ikaw lang. Doon kasi na-test yung faithfulness. At ano pong nangyari? On Matthew 26:14, verse 16, si Judas, no, basahin po natin, Matthew 26, verse 14 to 16, then one of the 12 whose name was Judas Iscariot went to the chief priest and said, no, pumunta na siya doon sa chief priest. Sabi niya, ano bang ibibigay niyo sa akin kung i-deliver o kung ibibigay ko siya sa inyo? And they paid him 30 pieces of silver, and from that moment, he sought an opportunity to betray him. Alam niyo po ba yung 30 pieces of silver ay ang halaga ng isang slave na bibilin mo in the market. The price of a slave. Sipin niyo, sa halaga ng isang alipin, na halaga para bumili ka ng isang alipin, yung 3 taon na kasama niya si Jesus, yung 3 taon na kasama niya the bread of life, the King of Kings, 3 years na naririnig niya ang boses ng Diyos in human form, ipinagpalit niya po sa halaga ng isang alipin. From that moment, he sought an opportunity. Ano pong nangyari? Sabi niya, kung sino yung aking hahalikan, siya si Jesus. Siya yung inyong dadakpin. The keys that define betrayal. Perhaps the cruelest details of Judas' unfaithfulness is the instrument of betrayal he chose. Not a sword, not a shout, but a kiss. The most intimate gesture of affection became the signal of treachery. Kaya minsan, no, kapag may humalik sa'yo na alam mong galit sa'yo, ano ba yung halik na yan? Halik ni Judas, di ba? Sabi natin gano'n. Pero, no, yung isipin mo, the most part na gesture of affection ay ang paghalik. Pero alam niyo po si Jesus, on Matthew 26 verse 49, lumapit siya kay Jesus at hinalikan niya. And he came up to Jesus and one said, "Greetings, Rabbi," and he kissed him. Alam niyo po yung what's most touching dito sa part na to? Nung hinalikan ni Judas ang Panginoong Yesus, on Matthew 26 verse 50, ang sabi ng Lord kay Judas, "Friend, do what you came to do." Sabi niya, kaibigan, gawin mo yung dapat mong gawin. Isipin niyo, alam na ni Jesus
na pinagpalit na siya ni Judas sa 30 pieces of silver. And yet, the Lord called him friend. Alam niyo po isang bagay, no? Nawa hindi naman ito magtulak sa atin para mas abusuhin yung kabutihan ng Diyos. Jesus did not become someone else in the face of treachery. Tayo, kapag alam nating niloko tayo o pinagkanulo tayo, syempre, iba na pakitungo natin doon sa tao. Baka katakot-takot na kung ano-ano sinasabi natin. And yet, Jesus called Judas friend. He remained who he was always. He is faithful even to the unfaithful. Tapat ang Diyos kahit hindi po tayo nagiging tapat. Ano pong lesson natin dito? Lesson from Judas, proximity to anointing is not the same as personal faithfulness. Baka akala natin, kapatid, sa panlabas, malapit tayo sa Diyos. Katulad ng ginagawa natin nung araw, pumupunta sa simbahan, nananalangin mula umaga, nananalangin paluhod. Hindi na natin siguro ginagawa yon. Gawin na natin sa panahon natin ngayon. Nandito tayo sa church. Maaring ginagamit ka ng Lord. Pero wala na pala yung personal faithfulness kay God. Wala na pala yung pagiging malapit sa Panginoon. Nagka-quiet time ka pa ba, kapatid? Quality ba yung quiet time? Sumusunod ka ba sa Panginoon? Baka nabubuhay tayo ng compromise. Ang inihingi ng Lord ay total surrender. Ang inihingi ng Lord, self-examination. At yun, ang gusto ng Panginoon kahit hindi tayo nakikita ng iba. Kapatid, nawa ang katuruan na ibinigay sa atin ngayon ay patuloy na mag-encourage sa atin manatiling tapat sa Diyos. Mataas ang bayad ng pagiging unfaithful. Pero sa mga faithful, sabi ng Revelation 2 verse 10, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Malapit nang dumating si Lord. Faithful till the end. Sabihin nga po natin, endure. Sabihin mo sa katabi mo, maging matatag ka. Huwag kang mag-quit. Kaya nga, no? Faithful, breakthrough, faithfulness that endures. Huwag kang tumigil, gumawa ng tama, maging matapat, pagkat sa dulo nun, tatanggapin mo ang regalo o gantimpala ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan nga po natin si Lord. Alang sabi natin, no? Madalas kasi ang pinag-aaralan natin, yung mga positive na mga personality. Pero katulad nga ng sinabi ng Lord kanina, no, sa Corinthians, nasulat sila para maging lesson sa atin, para maging warning. Hindi ko po alam ang mga personal yung buhay. Hindi ko po alam yung status ng relasyon nyo sa Panginoon. But every day is a calling for us to be faithful to the Lord. Nawa, abutan tayong tapat ng Panginoon hanggang dulo. May we all bow down our heads for a while. Hayaan po natin ang awit na to maging prayer natin. Lord, search my heart, make my heart pure. Si Lord lang naman ang talagang nakakaalam ng ating buhay, ng ating puso. Hindi natin gustong katulad ni Samson, ni Saul, ni Judas, at ng iba pa. Paring naging kapareho na halos at the middle of their lives yung ating mga buhay.
then this is an opportunity. This is a call for us to stop. Kung nagpapatuloy, kung nasa kasalanan tayo, mga maliliit na mga compromise, maliliit na disobedience, maliliit na mga bagay na alam mong hindi gusto ng Diyos. Kapatid, sabihin mo na yan sa sarili mo na to stop. Humingi ka na ng tulong sa Lord na itigil na yan para mabuhay at magpatuloy ng isang buhay na tapat sa Panginoon. May we sing this song and make this our prayer. Pusong dalisay, cry it out to God. Pusong dalisay ang aking nais, nabikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nabikain, O Diyos, para sa akin. Turugin mo ang aming mga puso. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y magpupuri sa'yo. For the last time, marinig mo ang boses na isang pusong tapat. Isang pusong Maaari bang marinig ang mga boses natin na sa'yo'y na umaahawit ng nagmamahal. panalangin sa Panginoon? Isang pusong sa'yo, Yes, Lord. walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. May invite everyone to raise your hands to God. Allow the Spirit of God to search our hearts. At magkaroon ng pagnanais na baguhin ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong puso. Magkaroon ng isang panalangin at pag-iyak sa Diyos. Lord, baguhin mo ko. Father, search our hearts. And we repent, Lord, for every evil ways. Lord, yung mga naturo mo sa amin kanina, hindi para gayahin namin, kundi para maging babala, warning sa amin, O God. For us to remain faithful. Akala namin okay lang yung pa ulit-ulit na mga pag-compromise sa mundong ito, hindi pagsunod o paggawa ng mga bagay na gusto namin na hindi naman nakakalugod sa iyo. We say stop to these things, Lord. And we decide, Lord, na sumunod sa iyo. We decide, Lord, na mabuhay ng ayon sa nais mo. We decide, Lord, to consecrate our lives for your purpose. Baguhin mo ang aming mga puso. Baguhin mo, Lord, yung aming mga lifestyle, yung aming mga pamamaraan. Kung hindi kami nagbibigay ng panahon to be with you always, Lord, sa prayer, sa quiet time. Kung hindi namin minamasdan o binabantayan ang aming mga puso na, Lord, tanggihan ang kasalanan, tanggihan ang mali, tanggihan ang mga gawa ng mundong ito. Lord, we put a stop on this and we ask you, Lord, the Holy Spirit, to take over
our hearts, our minds, lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Lord, yung gusto mo lamang, yung makakapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Baguhin mo ang aming mga puso. Ayusin mo kami, Panginoon, at gawin mong matapat sa lahat ng pagkakataon. At Lord, alam ko po na hindi ka kukulangin ng pagpapala sa iyong mga anak, na patuloy na nagiging tapat sa iyo. Ngayong umagang ito, anumang mga pangangailangan na meron po ang bawat isa, Lord, maging Panginoong kagalingan, maging pagsupply sa pangangailangan, ang pag-aayos ng kanilang mga pamilya, ng mga relasyon, ang pagbibigay ng karunungan, katalinuhan, ang pagbibigay ng kalakasan at buhay. Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay iyong binibigay, inilalagay at pinasasagana sa buhay ng iyong mga anak. In Jesus' name. As we speak your miracle to be upon them and your favor and your blessing to shower upon their lives and their entire family. We thank you, O God. Tinatanggap po namin ang biyayang nagmumula sa iyo. To you all be the glory, honor, and praises in Jesus' mighty name. And everybody says, Amen and Amen.